Magandang araw Pilipinas! Nasa mainit na balita ngayon ang biglang pagsasanib pwersa ng mga matataas na opisyal ng militar, mga general at mga sundalo ng army. Nagkaisa na at tila ba may binabalak na hakbangin laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga informante, ang grupo ng mga general at sundalo ay naghahanda ng pumasok sa Malacanang. Matinding pangamba ang nararamdaman ngayon ng Pangulong Kuting Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ang kanilang posisyon at kapangyarihan ay tila nasa bingit na ng pagbabago. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapan at magiging tugon ng pamahalaan sa sitwasyong ito. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang ulat at impormasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng mga bagong balita sa tunay na boses ng masa. 2012, 14, bumuga ng reclamation doon sa West Philippine Sea o South China Sea. Pitong isla ginawa. Dapat yun, nag-modernize na tayo. Ang daming suggestion ng mga retired. Sila, yung mga SF nun eh. I do remember, if I remember right, si General Samonte, Colonel Samonte, General Samonte, anyway, one rank higher. Yun yung nagturo kay Bongbong nung nagtitraining siya Bongbong. SF. I think he was very sa Facebook na sinasabi, if I remember right kung siya yun na sinasabi, madali yan eh, mga lang, yung mga katamaran, lagyan ng 60, M60, na parang militia rin, mag-create din tayo. Wala eh. Ewan ko ba, panay ganun yung nangyari sa atin. Tapos ngayon, water cannon nga ay natin gamitin. Ano ba yun? We know water cannon tayo. Tapos yung water cannon, yung utak natin yung utak ng Pilipino dapat suportahan natin kung ano man yung pinagsasabi ng mga natin. Kasi we have to be united. Pero pwede natin kontrahin, no? Sinusuportahan mo, pero pwede rin tayo. Teka muna, parang katangahan yan Yung ganun ba? Pwede natin questionin. Questionan natin. Ganyan. We know water cannon tayo na in-check. Sila yung nagsimula. Tapos nun, may water cannon tayo. Ay natin gamitin. Kasi ang water cannon daw, pang apoy. Oh, bakit tayo? Umaapoy ba tayo? Umaapoy ba? Hindi pa umaapoy mga barko natin. Bakit water cannon? Kung yung water cannon pang apoy. In short, ayaw natin mag-escalate. Ang using of the water cannon is an escalation. Ba't tayo takot na takot? Sila nga, yung nagwa-water cannon sa atin, kaya dapat an eye for an eye. Dapat ganun. Water cannon kayo, water cannon kami. Barilin nyo kami, barilin namin kayo. Ganon. Hindi tayo nagsimula, sila. Dumedepensa tayo. Dapat ganun ang mindset ng ating leadership, ng ating AFP, Philippine Coast Guard. Kaso yung AFP tsaka Coast Guard, sumusunod sa commander-in-chief, sa chain of command. Yun na training Baguhin nyo yung training, baguhin natin yung training. Kung gusto nyo, independent yung utak ng AFP. Hindi pwede yun. Civilian authority over the military. Kaya wag na wag sasabihin, manguna ang AFP. Hindi manguna ang AFP. Dumidepensa ang AFP. Kahit alam na ng AFP na gago, o bobo, o tanga, o tarantado, abusado, yun ang AFP, professional. Wag nyo sasabihin, mga nabayaran na. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala naman sa ating may alam. Siyempre, yung bayaran transaction yan Ano yan yung bank to bank na yan O kaya envelope. Hindi natin alam. So, okay, nalilihis ako. Ayoko magpolitika no? Gusto ko US politics. Thank you dun sa mga tumatawag. Ngayon, yung mga nagtatanong sa akin,
para hindi magka-doble-doble, puntahan nyo yung vlog, yung latest vlog ni Commander Metran, no? Commander Bukay. Bukay, no? Tama ba yung paano ko? Sorry, ha. Puntahan nyo, pina-flash niya yung telephone number. I-screenshot ko nga pero mas maganda, puntahan nyo na lang yung ano niya para mapanood rin niya yung ano niya, yung kanyang ang tawag doon. Wala rito. Excuse me. So, masaya siya. Masaya kami. At may nagparamdam. May tumawag pa nga sa akin at pinakausapan niya. Shout out. Commander, hindi ko masabihin mga pangalan. No? Commander Tuge. No? Commander Tuge. Tsaka Commander Aklan. Okay. Dalawang mga magigiting na mga retired natin na MUP na excited kasi naghahanda talaga sila. Nihintay lang nila na merong national umbrella na mga bugok kami ni General Metran na i-organize. Kasi kunyari kay Commander Aklan, not necessarily the place, no? Ba't ko ba naisip na Aklan? Meron na silang doon. Meron silang mga pre-range na manok. Ready na sila. Meron na silang doon detachment. Meron silang guerrilla base. Hanep Bibisitahin namin ni General Metran one of these days. Matapos lang tong gulo-gulo na to or talaga mabibisita namin yun. Siguro naka-by land kami o by boat. Gilid-gilid lang kami. Nako, lalawa kami. Marunong ka ba lumangoy, June? Sagi pa na lang tayo, no? Matatanda na tayo, hindi na gaya nung dati. Okay, so, maraming salamat sa mga tawag. Thank you sa pinakita ninyong puso. Heart. Talagang, we are touched, no? We are touched. Yung mga congratulatory ninyo, yung keep it up, sir, support kami sa inyo. Natutuwa kami kasi nagsusuporta kayo. By supporting us, you are already supporting your families. You're supporting your communities. And let's just hope na yung pag-organize natin goes well, no? Hindi tayo masamain ng administration o kaya ng PNP o kaya ng AFP. Ang mga hanip kayo. Pag kami na masama nyo pa kami, ano ba kayo? Mga utak ninyo talaga, hindi tama. Kami nag-organize. For the record, kami ay nag-organize na sumasang-ayon ng ating mga kababayan because we believe na yung seguridad namin ay malalagay sa alanganin, lalo na ngayon na pumayag ang gobyerno na magkaroon ng American bases dito, yung BFA EDCA na yan, na tuloy-tuloy ang training, tuloy-tuloy ang buhos ng equipment, as if I don't want to say it, but I'm going to say it, as if to cover the arrival of so many equipment and munitions. May training So parang, sige, training, para hindi obvious. Pasok ng pasok yung equipment. In preparation for, we do not know. So it gives us, what's happening, no? It gives us a lot of, quandary, a lot of concern na baka hindi tayo handa at mapabayaan nyo kami. 150,000 yung AFP. Yung kinakaharap nyo just in case magkaroon ng putukan, 2 million yung army. Yung armed forces nila, 2 million. Pinakamalaking navy ngayon sa buong mundo. Of course, talo pa sila in terms of quality. But quantity is a quality of its own.
no? Meron paramihan mai-swarm pa rin yung US lalo na kung lahat 'yon pumuputok. Ang lamang lang ng US is yung mga submarine niya tsaka aircraft carrier niya. Pero hindi naman lahat ng aircraft carrier na 11 ng US doon i-deploy dito sa atin. Hindi, mga 4 lang siguro, max 5 kung kinakailangan. 4. Nung World War II nga, 3 lang nga natira sa kanila nga eh. 3, 4 lang sila. So, malaman natin kung hindi kami manghula. Nag-analyze lang kami, thinking out loud. Yung mga wise guy, bahala kayo. Mag-isip ng gusto ninyo, mag-vlog din kayo. Yung dalawa na yan, wala yan. Mga praning yan, yung mga ganun ba? Pero, sana yung magkaroon kayo ng konting ayota ng responsibilidad na yung ginagawa kasi namin, tinutulungan namin yung kababayan na makapaghanda. Serious ang usapan. Hindi ito yung ika-character assassination nyo pa kaming dalawa. Kami yung lahat ba. Meron pa nagko-comment akala ko ba ang pinaghahandaan ninyo tanggalin si Bongbong. Dapat yun ang gawin, tanggal si Bongbong. Tingnan yung mga kasamahan natin na kapwa Pilipino. Why are you putting words sa aming mga bibig? Why are you dictating kung ano yung gusto ninyong mangyari? Di kayo yung gumawa, hindi kami. Sinasabi na namin, ayaw naming ma-involve. Sinasabi namin, yung mga MUP, mga retired, huwag kayong may involve sa destabilization. Not the way to go. We need a Philippines na united right now. Kaya kung yung mga politiko, A, B, dalawang team, you resolve whatever is yung anuhan ninyo, yung inyong ek-ek ninyo. Basta kami, we're standing in between sa ABC. A, Amerika ang backer. Yung C, China ang backer. Hindi natin alam. Pwede rin Amerika rin, Doon kami lagi, sa B, bayan. Doon kami sa bayan. Sa inyo kami. At nakita namin, napag-usapan namin noong, honestly, promise, all right ako. Napag-usapan namin, nahimas-masang kami. Tingnan mo yan, Pumunta tayo dito para makilahok sa sinasabing now na. Nasaan na yung now na? Yeah, ako doon. Sana binidiyo ko yung sarili ko, Yung sabi ko doon sa mga nakalibing doon, 53,000 na nakalibing doon. Rise up! Sabi ko gano'n, rise up. Pati sana yung tatay ni BBM, tumayo sana, si senior. Sabi ko, rise up! Wala, hindi ganun kalakas yung powers ko Pero napag-usapan namin, kidding aside, napag-usapan namin na sabi ko kay, General Metran, tignan mo nga naman yan. Tayo ready na. Itong mga dumating dito ng mga kapwa sundalo, ready na. And then, panay salita ibang tao. Hindi bali yung OFW, excuse kayo Pero yung mga nandito na, kasi binabasa ko yung mga comment Sir, tera na. Sabi ko, pupunta, Libingan ng Bayani. Wala naman. Sabi ko, lang tayo, meet and greet. Libingan ng Bayani. Buti yun na sabi ko. Kundi, nakulong kami. Kung sinabi ko na, kung sinabi kong revolusyon, nakakulong kami. Walang yan, Buti sabi ko, meet and greet. Para lang matesting yung, ano ba talaga to? That was April. Ano na ngayon? Bukas June 1. Uy! Ano yung mga nagsasabi? June 30, hinog na. Lapit na, Tignan natin kung ano mangyari. Panonoodin na lang namin. Ayaw namin lumako dyan because ang tingin namin it's a waste of time. It's a waste of effort. It's a waste of yung something na you're throwing away valuable time when in fact we should be all preparing. We should all be
dapat nag-ano tayo eh. Nandun na tayo doon sa punto na nag-ano tayo, naghahanda tayo. Yun, matikas challenge. That's positive. Oh, kaysa yung kaliwa kanan, dito doon, dito kay Vlogger A. Tapos doon, dito kay Vlogger B, Vlogger C, Vlogger D. Oh, naku, maya-maya. Oh, Pinoy Survivor, huwag niyong kalimutan, ha? Nag-plug pa. Huwag niyong kakalimutan, ha? Oh, pati si Colonel Metran, ha? Oh, huwag niyong kalimutan. PH Update, huwag niyong kakalimutan, ha? Sino pa ba? Marami, mga magagaling ng mga vlogger, eh. So, yun nga, kayo yung audience, try to find the time para yun nga, tapos ako ang haba-haba, no? Kaya ako, okay lang ako, pang-bedtime na lang ako. Pantulog na lang ako, okay lang yun. I will lullaby you to sleep, okay lang yun. Pero, kanina, katanggap akong tawag, sabi, ano, kamusta ka na, sir? Oh, bakit? Ano meron? Hindi, sir, nangangamusta lang, sir. Ano, malamig na ba yung ulo mo? Sabi ko, oo, malamig yung ulo ko. Kasi nakakatakot ka nung tawagan, sir, eh. Kasi mainit lagi ulo mo, eh. Oo nga, eh. Sabi ko gano'n. Oo nga, nakaka-stress na. Ayoko na nga mag-vlog, eh. Ayoko na. Nakakainis na, eh. Tapos napag-usapan namin na kawawa naman yung mga tao, no? Iwanan mong bibitaw nga, boom, bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako, lalaban ako, yung gano'n ba, magpe-prepare ako. Pero yun nga, this helps, no? Kaya yung mga tarantado na mga nambabara, pwede ba lubayan nyo? Isipin nyo Pilipino kayo, tatamaan kayo pagka tayo nagkagera at kami na wala ng gana mag-organize o kaya minasama pa kami, titigil kami. Bahala kami sa pamilya namin, kaya namin. Kami, may training kami. Kaya talaga namin. Kayo, yung mga walang training, yung mga OFW nagwo-worry, yung pamilya nila dito, iniwan nila. Paano na? So, yun ang concern nga namin lahat eh. Na kahit paano may umbrella of security or safety or survivability that you can preserve the lives of yung mga kapwa Pilipino, yung pamilya ninyo, yung komunidad ninyo. Kasi meron kaming hinahanda. Pagka iniisip ko nga, nalolomoral ako, sa totoo lang. Saan ka kukuha ng baril? Saan ka kukuha ng mga armas, ng mga bala? Saan ka kukuha ng mga gamit? Itong mga to, wala nga armas eh. Wala. Kaya nga sinasabi ko, kay KB, kanya-kanya muna. Kanya-kanya na muna. Mag-imbak ka na nga ng pagkain. Kailangan mo pa ng mag-imbak ng bala at baril. Mag-ano kayo ha? L-top ha? Huwag kayong mag-illegal possession ha? Huwag kayong... Para may kitain naman yung... yung FPO. No? Dahil kayo sa Neuro, ha? Tingnan nyo yung putrag isa ng baril sa EDSA, no? Sa Makati, no? Ang galing eh. Ano yun? Naka-silencer? Naka-silencer ba yun? Nagmamaneho siyang ganyan. Alam mo, kinaliwa niya. Ganon. Hindi. Kanan yun. Kinuha yung baril niya. Pang! Sabay kanan na siya. Doon sa itaas. Dire-diretso to. Hindi niya alam. May tama na siya. Parang may masakit ah. Parang may dumudugo ah. Lumabas sa pala yung bala, no? Napakawalang yan, hayop na yun. Napakawalang yan, nun. May bata at saka babae, buti hindi tinamaan. Pero just the same, bakit yung pag-didiskitan yung driver, yun ang hirap na mainit ang ulo. Kaya nga yun nga, yung mga may baril. Wala pang permit to carry. Hanip yan. Ang masakit, yung pangalan. You? No? You? Sounds like what? No. Mainit ang ulo, no? Yung mga ganun ang masarap igasgas yung mukha sa semento, sa kalsada. Talagang para siyang Terminator. Pagkatayo niya, ganyan. Yung Terminator, yung mata na lang nakalitaw, di ba? Tanggal na yung mukha. Yung mga ganun ang mayabang masyadong ganun. Yung iba naman nating mga kababayan, sinasabi, ayan, kita nyo na, luwag-luwag nyo sa baril. Sinisisi na naman ng PNP. Hindi kasalanan ng PNP yun. Hindi kasalanan. Yung kasalanan ng ilang mga tao, kagaya niya mga abuso, hindi pwedeng magkaroon ng restriction na masusupil o mapapakialaman naman yung right ng iba na
magkaroon ng ownership ng firearm para i-depensa yung sarili. Wala pa namang crime na nako-commit for owning a firearm. It is legal. No? Legal. Now, pagka ginamit sa masama, hindi naman nadatamay lahat na kami, nag-i-illegal na rin kami. Hindi. Yung gumagawa ng illegal, yun yung hulihin. Yun yung barilin kung lumalaban. Pero yung magkakaroon ng restriction para maapektuhan lahat dahil sa mga ganyan-ganyang mga insidente, hindi tama. Kaya, kaya yung mga may mag-aari ng baril, konting disiplina. In fact, mas nakakadisiplina pa nga pagka pagka naturuan. Bakit si ex-PNP, si Reyes, na mainit din ang ulo nun. Nagkasakasang ganun, di ba? Kasi nga, kaya ako hindi ako nagdadala ng baril eh. Pagka mainit ako, granada lang dinadala ko eh. Granada. Baril kasi mainit ang ulo mo, kakasaka talaga eh. Ako, hindi na ako nagkakasa, lagi may naka-chamber pag may dala ako. Nakasip, no? Nakasip. Okay, naka-half-cock. Hindi. Mas gusto ko yung nakasip kasi yung naka-half-cock eh. Kakalabitin mo, hindi ka tatamanin eh. Kasi yung pulso mo eh. So, igaganyan mo rin, ikakak mo ganyan. Iyari ka sa Mantalang yung naka-safety, naka-chamber, no? Pag bunot mo ganyan, ina-unsafe mo. Ito gumagalaw na, ina-unsafe mo yung safety. Pagka ganyan mo, nakatutok na, naka-unsafe na. So, ganun. Training lang yan. Sanayan lang. Kaya, hindi ako nag-half-cock. Anyway, kanya-kanya yan. Nasana ako. So, thank you dun sa mga tumawag, no? Maraming salamat sa inyong concern. Maraming salamat sa inyong yung kagustuhan na magdepensa ng mga pamilya at komunidad natin. Maraming salamat. At lalaki pa tayo. Lalaki tayo. Matter of lang yan. Ngayon, pagka merong hindi nasagot, please understand na yung isa lang yung number per region, no? Isa lang. So hindi yung sasagot doon sa kabila, hindi naman makipagchismisin sa isang oras yung kakausapin. Sir, ganito, ganyan, sir, meron ka dito, ganyan, di ba? Ang mahalaga doon, mabigay niyo yung pangalan niyo, edad ninyo, yung profession ninyo, yung training ninyo, any service or whatever, training, any firearm, no, na hawak nyo ngayon, in your possession. Siyempre, dapat may LTOP kayo, no? Lisensyado, no? Ayaw namin encourage yung illegal. Ayaw namin encourage. Tapos kung ilan yung taong kasama, etc. At kung anong preparation, telephone number nyo para pwede kayong balikan for any dissemination. Yun. Huwag niyong lalagyan ng masamang intensyon. Like yung iba, siguro mga troll, no? Nalagay ng hindi tama eh. Mga walang kwentang Pilipino, mga hayop. Pinag-uusapan na nga natin, depensa ng Pilipinas, salanganin ng posisyon natin eh. Tapos yung paisipin, destabilization para po talagang gago, sira ulo. Yung mga magsasabi ng destab na mga gago, magunggong eh. Ang nga dito eh, ang binitawan ko nga salita eh, regardless kung sino ang nakaupo, regardless kung ano yung gobyerno, basta kami, ang punto namin, pamilya natin. No? Yun yung concern. Pamilya natin. Why? Because we do not trust the current administration na we are that prepared. We are not. We have to accept that. We are not. AFP, you have to accept that. We are not prepared. What are you trying to do now? You're trying to train for war, etc., etc. Hindi kayo prepared. Na ilan yung reservist natin? 41 million. Able-bodied. O ilan yung ready? 1.2 million, 1.5 million. Iba-iba yung data eh. So ano mangyari? That's why we are trying to help on our own.
volunteer kami, kanya-kanyang gastos, kanya-kanyang ano. Ngayon yung may mga baril, ang mangyayari dyan, babatihan na lang ng walang baril. Or, problema namin yon, no? Problema namin yon, how we will employ yung forces. Ang ano dyan, iba nga, sinasabi, wag na akong magkukwento. Paano maintindihan ng mga tao kung ano yung strategy? Wala pa nga ang strategy eh. Yung pag-uunahin yung mga opisyal nila, tinatakot ko lang naman yung mga yan eh, para hindi sila magsuot ng rangko. Makita mo naman talaga kung sino yung opisyal eh. Kahit hindi walang rangko-rangko yan eh, makita mo sino yung opisyal. Anyway, ang ano doon, basta ang guiding principle, hindi problema yung armas eh. Hindi problema. Kasi may armas yung kalaban. No? May armas sila. Okay. Ano pa? So, panoorin nyo yung kay Colonel Metran, pinlash niya yung buong yung buong hindi ko yata na-save dito. Meron. Yan pinlash niya eh. Balik-baliktad pa ang basa ko. So, tignan nyo yung kay Colonel Metran and then you take it down kung anong area kayo. Kung wala, dun sa area ninyo, the next, yung pinakamalapit sa inyo, sa lugar ninyo. Wala ako nakakitang Region 5. Southern Luzon. Covered na yun ng Region 5. Okay, Southern Luzon. So, yan. Yun yung okay. Sabi ni... Teka, meron pa pala ako. Baka makalimutan ko. Sabi ni General Tindoy. General Tindoy, Class 84. Thank you, Shout out. Jay, Tindoy. Pinadala na ako ng hanapin ko. Pinadala na ako ng picture na napanood yata niya yung video ko, pinagkukwentuhan ko yung airborne, magkakasama kami yung mga bugok. Padala siya. Pasensya na kayo sa cellphone na sira yung Yan. Okay, sana yun. Ito, si 05. Yan, si 05 yan. Talagang antigo, no? Nagre-reflect. Yan. 005. Yan. Ito ko. Airborne training yan. Ito si General Tindoy. Ito si General Kapuyan. Yung naging NCIP, Secretary ng Indigenous People. Ewan ko nasaan siya ngayon, no? Ayan siya. Tapos ito ko. Hanging may chin like a carabao. Tapos noon si 05 ito, 06, 07. Ayan. Si Tindoy. Tumakbo yata ng mayor. Sa crap. Yan, kinrap ko. Ayan na. Sana, ito si Allen Kapuyan. Pinoy Survivor. 06. Payatot pa ako noon, Mga sexy pa kami, Tapos si J. Tindoy. Class 84, 83, 83. Yan. Si Metran, ng mga small world, Si Metran, corporal at the time. Corporal, instructor namin kasama ni Bob Johnson. Yun yung Master Sergeant na nag-train sa US ng Airborne. Tapos marami na nag-graduate na pag-graduate yun. Kami class, tama ba? 49-84. 49-84. Yun ang tanda ko 49-84. Preparasyon kasi yan para sa mga gustong yung nababaliw na mag-US Ranger.
Yan, kasi mahirap yung US Ranger eh. Yan. No? Close up ko yung sarili ko. Teka. mukhang, mukhang Vietcong. Oh, mukhang Vietcong. Oh, di ba? Parang inchik. Oh, ako unang target ng guerrilla, oh. 06. Ito yung sinasabi ko na yung nilalagay na band-aid, ano ba tawag doon? Gosa. Ano yung pointer ko? Yon. Yon, tatlo na yan. Tatlo ba? Ayan, tatlo. Ibig sabihin, naka-3 linggo na. Yung kabila, kung tatlo, naka-3 talo na. Ayan. Ako ba yan? Parang di ako yan ah. Eh grabe. Ako ba yan? Parang galit na galit ah. Ang tagal mo na magsalita, master. Ing-ina ako. Kaya yung expression. Okay, last. Thank you, Jay, Thank you, Jay, para, pinadala mo. Wala ako nito, nakalkal sa baul. Ngayon, si Corporal Metran was our, assistant instructor, no? Corporal pa lang siya, no? Ang galing to si Metran, rise from the ranks siya, no? Tapos nakapag officer, training, na commission. Galing, So, it's a good thing na nandyan siya. Thank you, John, hindi matatawaran yung pagkamakabayan ni Metran. Hindi matatawaran. Matapang. Kitang-kita mo yung tapang tsaka yung yung gigil nandun yung gigil. Pero hinay-hinay baka makulong tayo. Hinay-hinay. Mga makulong tayo. Kaya nga laging ine-emphasize ko na we are not out to topple the government. We are not causing the destabilization. We are helping the armed forces. In fact, before helping the armed forces, we are helping you guys, Filipino people. We are helping ourselves, helping our families to somehow survive whatever will happen, sana hindi mangyari, sana hindi mangyari yung kagera. But in-explain ko na sa inyo sa mga nakaraan na vlog. Sana hindi mangyari. Now, nag-train pala kami dyan, tapos noon bugok-bugok kami. Kaya natatandaan ni Segundo Metran, natatandaan niya kami, mga bugok. Kasi nga, galing PMA, 4 na taon. Tapos noon nag-ranger ka agad, nag-scout ranger agad. Bago namatayan na kagad kami sa test mission, si Alphabeto. Tapos noon, sabak na kagad, volunteer na kami, Mindanao, Davao na ako. First Scout Ranger Regiment, 6 Company. Tapos noon napabakbak na, maya-maya, biglang may message. Lahat daw ng Class 83, Class 84, pull out. Bakit? Training daw. Ayaw pakawan ng CO ko Sabi ko, sir, 83, 84 Kalaki dyan, airborne training. Sa amin, pabor yun. Kasi dagdag kukurantong ba? Airborne, tatalong ka para namang, saan mo gagamitin dito sa counterinsurgency? Tatalong ka ng parachute? Ang application kasi dapat yung air assault, yung nakabiting ka sa lubid, tatalong ka sa helicopter. Yan, ganun. Yun yung mag-hover yung helicopter, may lubid na itatapon. Yung nakikita sa sine, ayan na yung sundalo, bababa. Pero yung magpaparachute ka, conventional warfare yun Pero just the same, yun yung training. It makes you more confident of yourself. Isipin mo, tatalong ka sa eroplano o kaya sa helicopter, tatalong kayo na di mo alam kung bubuka o hindi, di ba? Basta magtiwala daw nakakabit kang ganyan, nakasabit ka, sinabit mo, hinukap mong ganyan no? Di mo alam na pagtalong mo ganyan, bibilang ka 1,000, 2,000, 3, baka naka-chin in ka.
hawak may reserve, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, up. Tingin ka gano'n. Tingin ka. Kung bumuka. Pagka hindi bumuka, bunot agad reserve. Tingin ka dito sa kaliwa. Kasi pipitik yun eh. 1,000, 5,000 naman. 5 seconds. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Up. Oh, buka. What do you see? Canopy. Lagi yung training. What do you see? Canopy, Sergeant. Canopy. Oh. Minsan niloloko namin. What do you see? Cannabis. Cannabis, Sergeant. Puta, anong cannabis? Niloloko namin eh. What do you see? Can of sardines, Sergeant. Oh, man, loko-loko kami, bugok eh. Tapos nun, pagka-formation na, ayan na, pipito, ayan na, takbuhan na kami. Lahat sila. Kami, mga nagpapaiwan kami. Pupush up lang, 50 ay kayang-kaya namin. Naghahanda kami schooling abroad sa Ranger nga eh. So, kailangan namin yung exercise. Push up. Mas kailangan namin. Kaya okay lang maliit. Kaya lagi kaming favorite doon na sinasabi, mga bugok, mga walang pakialam ba, mga misungay. Pero actually, ang di nila naintindihan na for my part, sa akin lang naman, mas gusto ko yun na late ako lagi sa formation para automatic akong push up o kaya body twist, no? Body twist para titigas yung tiyang ko. Kasi magte-training ako eh. Mag-abroad ako eh. Para handa na ako. Eh sa kanila parang dating siga, pasaway. Pasaway. Tapos nung tatalo na kami, nasa tower muna. After kasi nung mga 4 feet tsaka 6 footer na platform, tumatalong ka doon, tatakbo kang ganyan. Pagdating mo sa ibabaw, tatakbo ka, akyat kang ganyan. Pagdating mo sa platform, prepare to land para PLF, para troop landing fall. Automatically may count yun eh. That you get it, Pero sa actual, talagang nakatayo o kaya puwet eh, no? Pero maganda yung PLF para hindi ka mabalian. Pero yung mga veterano, hindi na nagagano. Preno na lang sila. Kasi yung may sila, control. Preno. So, after that, tower. Doon sa tower, makita mo talaga, 32 foot tower. Psychological, nandun talaga yung threshold na doon yung takot ng tao sa height. At that height, no? Patitingin ka sa ibaba eh. Tapos patatalunin ka. Nakakabit ka, yung riser, nakakabit doon sa kable. Tas para kang mag-slide for life na gano'n, pababa. To get the feel ba? Kunyari, aeroplano, makap na aeroplano yun. O then, walang gustong mauna. Sabi ko doon sa mga sarhento, Sarge, parang James Bond lang yan eh. parang James Bond lang yan, sabi ko. Ako na mauna, sabi ko gano'n. Yabang mo, sir. Sige nga, ikaw mauna. Tapos nung malapit na ako sa pintuan, nagtutugtog pa ako. Tan. Ano yun, sir? Ano yun? James Bond. Kondisyon ko yung sarili ko. Tan. Walang yun. Tapos talo na ako. Ayun. Okay naman. Ganyan ang tama. Sabi nga ganyan ang tama. Pero meron akong mga mista, Ito yung kita mo yung edge na, kunyari ito, ganyan, tatalong kang ganyan. Ayan yung platform, 32 footer. Kahit alam mong nakasabit ka, nandun yung takot eh. Kung mapigtas yun, kung hindi kita mo tatalunin mo, patitignan ka pa. Look, you verify. Tapos yung mga mista mo sa ilalim, good luck, patay, mamatay ka. Pati yung mga class 84, kinakaya ka eh. Class 84, tatalong ka. Pagka, talon mong ganyan, merong mista ako, ito lang,
nakakapit pa. Nakaya yung buong katawan, ito lang, oh, sa takot. Grabe, ano. Pati sundalo, meron ganun eh. Tinatadyakan nga. Tatadyakan yung daliri. Kung hindi kaya, nakahawak ka doon sa parang makdor na ganun. Dalawang kamay, nakaganyan ka, naka-standor ka, no? Tapos, gano'n, hindi ka makaabante. Takot na takot ba? Hindi, you do not have enough na courage na ituloy ba yung talon hanggang forma ka lang. forma ka lang tanong ganun. Walang yan. Sisipain ni Bob Johnson. Sisipain sa puwet. Pum, talong kang ganun. Walang ka-forma talaga. Ay, no amount. Airborne. No amount. 5 jumps lang naman eh. Airborne na. Yan. Small world. Doon pala si June Metran. Tingnan mo nga naman. No? At least he did a lot. Na-improve niya yung sarili niya. Ang galing. Magaling na tao. Kaya nga, it's a good thing na itong Filipino guerrilla forces, no? Filipino guerrilla force, nandyan siya sa helm. Para sigurado kayong hindi malalapa tayo. Maganda yung kombinasyon namin na isang SR, isang SF eh. So, yan. Huwag kayong mangamba. In fact, lumakas ang loob ninyo dapat dahil sa kami nandun. No? Kami nandito para siguraduhin na hindi tayo malalapa. Just in case, dumating yung punto na yon, na yung event na yon na malapa tayo, magkaroon ng gera. Sana wag. Not to war. Pero what if magkaroon? Handa tayo dapat. Yun lang yun. So, basahin ko yung ninyo, mga comment ninyo. Meron pa ba akong... si Trump. Yun yung isang kaganapan. Na-convict si Trump. Uso rin pala sa kanila, convicted. Dito sa atin, convicted si Estrada, si Jinggoy. Doon, kandidato presidente, convicted. So, 34 counts, 34. Grabe, yung mga hindi pa nababalitaan. 34 counts. Grabe, no? Basahin ko yung headlines. Grabe, nakakatuwa eh. Donald Trump has promised to appeal, but he may face limits on his ability to travel and to vote as he campaigns for the White House. Walang batas sa US na pagbabawalan siya na kahit convicted siya. There is no legal prohibition for Donald Trump running as president, as a felon, no? Or even serving as president once convicted. Kasi yung sentencing niya sa July 11. Ang election sa November. So, kung ma-sentence siya, depende kung ano yung magiging sentence, may impact sa kanya, sa kumpanya niya. Pero panalo ang laki ng lamang niya, no? So, dun, yung comment ko, lamang siya, anong gagawin niya in Amerika? Wala namang batas pala na maghihinder sa kanya and i-appeal pa niya. Pero ang sinasabi ng iba na analyst, kahit i-appeal niya, nandyan na yung desisyon na, alam mo, magboto tayo ng presidente na convicted. Yun yung iniisip ng analyst. Pero, hindi, believe yung tao sa kanya eh. No? Si Marcos Sr., na kasuhan for murder and he defended himself. Pero in spite of that, na-quit siya. In spite of that record, he was voted by the Filipino people. So, ano yan maraming mga ganyan sa history na kulong-kulong tapos naging presidente pa. The conviction of former President Trump on Thursday is just the latest step, legal odyssey in New York's court system. Mr. Trump's sentencing is scheduled for July 11, at which point he could be sentenced to as much as 4 years behind bars or to probation. Paano kung na-convict siya sentence siya convicted na siya, sentencing na lang, 34 counts.
na sentensya. Paano kung 34 counts, isang count, ganun? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!